Kabanata 11:26. Bang! Sa sumunod na sandali, pakiramdam ni Zephyr ay tinamaan siya ng mga sinaunang mababangges na hayop. Sa isang iglap, siya ay pinalipad. Hindi lang iyon, ang tunay na enerhiya ng proteksyon ng katawan na nakapalibot sa kanya ay napunit sa isang kisap mata at naging kawalan. Isang malakas at misteryosong enerhiya ang mabilis na sumugod sa kanyang katawan. Nagniningning ang flash. Nabigla si Zephyr nang maramdaman ang kapangyarihan ng makapangyarihang sinag ng Diyos na ito. Lumipad siya pabalik ng libu-libong metro. Dumagundong. Sa sumunod na sandali, isang malaking hukay na may diametrong daan-daang metro ang mabilis na lumitaw. Ito ay naging madilim sa paligid ng hukay, at ang lahat ay nasunog at naging pulbos. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay naganap sa isang iglap lamang. Nang mapagtanto ng lahat ang nangyayari, ang lupa ay naging isang malaking hukay. Nang makita ang hukay, lahat ay napanganga at ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ito ba ang tunay na lakas ni Shu Zuowang? Kayang basagin ng Divine Mark ay ang lahat ng depensa. Nakakatakot ang kapangyarihan nito. Mukhang si Shu Zuowang ang tunay na kalaban ng Great Yan Sect. Mamamatay na talaga si Zephyr sa pagkakataong ito. Patuloy na umalangaw-ngaw ang mga talakayan sa gitna ng mga tao. Ang ilan ay nagulat, at ang ilan ay nagyayabang. Sa oras na ito, hindi mapigil ang tumigil ang labanan sa pagitan ni Vince Shite at Evil Shadow King. Habang nagbabantay ang dalawa, hindi maiwasan ni Vince Shite na magpakita ng nag-aalalang tingin. Zephyr, pumunta ka sa impyerno. Pumunta ka sa impyerno. Bukod sa gulat, may iba pang kasabikan na hindi maitago ang magandang mukha ni Oh Miaoyu. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni Shu Zuowang ay ganoon katindi. Talagang ikinatuwa niya ito. Damn it. Matapos iwasan ang dalawang sinag ng Diyos, hindi napigilan ni Zephyr ang pagmumura sa kanyang puso, at ang kanyang mukha ay naging marangal. Sa sandaling ito, isang kakaibang ningning na parang apoy ang lumilitaw pa rin sa kanyang katawan, parang anino. Patuloy na lumalabas ang mga alon ng nabubulok na aura mula sa kanyang katawan, at halata na balak niyang tumagos ng malalim sa katawan ni Zephyr. Ang kapangyarihan ng Divine Mark Ray ay napakalakas. Nang maramdaman ang natitirang enerhiya, lalong nagulat si Zephyr. Kahit na naiwasan niya ang halos kabuuan ng Divine Mark Ray, nahila pa rin siya ng kaunting liwanag nito. Kahit na isang maliit na liwanag lamang ito, hindi niya inaasahan na magdudulot ito ng isang kamangha-manghang mapanirang kapangyarihan at wawasak sa kanya sa isang iglap. Habang gumagalaw ang kanyang isipan, bumulusok ang mga daloy ng enerhiya mula sa katawan ni Zephyr. Bigla, ang tunay na enerhiya ng sinaunang Draconic Way ay nagsimulang mabilis na kumalat. Ang sinaunang daang Draconico mismo ay labis na mapang-api, at ang tunay na enerhiya dito ay sapat na upang punatin ang lahat. Gayunpaman, ang sinag ay lubhang kakaiba. Kahit na ang kanyang tunay na enerhiya ay hindi pangkaraniwan, kinailangan pa rin niya ng maraming pagsisikap upang maalis ito. Hindi pa siya patay. Sa itaas ng void, bahagyang gumalaw ang walang ekspresyon ni Shu Zuowang. Nang makitang nakatakas si Zephyr mula sa kanyang sinag, siya ay nagulat. Si Shu Zuowang ang kahalili ng Divine Mark ay natural lang, alam na alam niya kung gaano kalakas ang sinag. Kahit sa mga disipulong nasa antas ng hari, kakaunti lang ang makakalaban sa kanyang sinag ng Diyos. Gayunpaman, sa kanila, hindi niya naisip si Zephyr. Kabanata 11:27. Ang isang hamak na langgam ay umabot na sa ganoong antas. Habang nakatingin sa bahagyang hinihingal na poster ni Zephyr, isang malamig na aura ang dahan-daang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Kahit na iwasan ni Zephyr ang kanyang atake, tiwala pa rin siya sa kanyang Divine Mark Eye. Ngayon, ang kapangyarihang ipinakita niya ay bahagi lamang nito. Zephyr. Marami pa tayong oras para maglaro. Habang nakatingin kay Zephyr, ang kaunting malamig na aura ay malinaw na umabot sa sukdulan nito sa mga mata ng Divine Mark. Tunay ngang karapat-dapat itong maging maalamat na Divine Mark Eye. Ang mana ng ganitong lahi ng mga mata ay isang bagay na hindi kayang isipin ng isang ordinaryong tao. Sa sandaling ito, kahit natatakpan ng isang malabalat ang kanyang magandang mukha, makikita pa rin na si Fan Fengel ay gumagalaw na.
Senior sister, ganoon ba talaga kalakas ang Divine Mark A? Hindi napigilan ni Fang Ling na magtanong. Gayunpaman, ang kanyang magagandang mata ay halatang nakatingin kay Vince Shite paminsan-minsan. Bawat isa ay may kakaiba at pambihirang lahi. Ang malalakas na pagbabago-bago na nagmumula sa Divine Mark I ay mas pambihira pa kaysa sa mga karaniwan. Ang Divine Mark I ay isa sa mga pinakamahusay. Ang Divine Mark Ray na nagmumula rito ay ganap na hindi pinapansin ang depensa. Nang sabihin niya ito, sa oras na ito, ang magagandang mata ni Fan Fengyi ay tumingin kay Zephyr Khan sa isang gilid, at lihim siyang na-curious. Paano mo malulutas ang kasalukuyang problema sa panahong ito? Sa oras na ito, sa wakas ay nagamit na ni Zephyr ang sinaunang paraang Draconico upang tuluyang maalis ang huling kapangyarihan ni banal na Mark Ray. Habang umiikot ang kanyang mga mata, dahan-dahan niyang tiningala ang kawalan na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumurba at nagdulot ng bahagyang bakas ng malamig na aura. Susunod, mukhang ako na naman. Boom! Kasabay ng isang malagim na pagsabog, agad na naglaho si Zephyr. Mabilis. Masyado siyang mabilis. Hindi inaasahan ni Shu Zuo ang naaabot si Zephyr sa ganito kabilis na pagtakbo. Nahilo lang siya, at sa sumunod na sandali, kakaibang lumitaw sa harap niya si Zephyr. Paano ito posible? Hindi lang si Shu Zuowang, kundi pati na rin ang iba ay hindi napigil ang mapasigaw. Napakabilis ng bilis ni Zephyr kaya't wala siyang ipinakitang kahit isang natitirang anino. Halata namang labis na nasaktan si Zephyr, pero paano siya naging ganito kabilis ngayon? Gayunpaman, tuluyang hindi pinansin ni Zephyr ang mga bulalas ng karamihan. Sa isang iglap, ang kanyang palad ay gumapang sa kalangitan, at isang bugzo ng hangin ang mabilis na pumailan lang mula sa kanyang palad. Sa sumunod na sandali, sumiklab ang malakas na hangin at bumuo ng isang kakilakilabot na hangin, na marahas na nagangat kay Shu Zuowang. Rumble. Habang tumunog ang isang mapangwasak na pagsabog, lahat ng nasagwang ay nagsimulang tanggayan ng isang bugzo ng hangin, na sumasaklaw sa radius na 1,000 metro. Lahat ng nasa loob nito ay malakas na naduraj. Hinahanap mo ang kamatayan. Kasabay ng malakas na ungol sa kanyang bibig, biglang nagtaas ang Divine Mark I ng dalawang sinag ng Diyos, at agad itong sumabog muli. Bang! Kasabay ng isang malagim na pagbagsak, direktang nagbanggaan ang dalawang enerhiya. Gayunpaman, maliban sa malagim na pagsabog sa simula pa lamang, may iba pang nangyari. Kabanata 11:28. Kasabay ng pagdagsa ng dalawang sinag ng Diyos, ang bugzo ng hangin, tulad ng araw ng tagsibol na tumutunaw sa nyebe, ay nabasag at pagkatapos ay naglaho sa kalangitan. Nakikita ko. Walang bakas ng pokus o depresyon sa puso ni Zephyr nang mawala ang hangin. Bahagya pa siyang nakaintindi. Malinaw na malinaw sa kanya ang sitwasyon sa harap niya bago ito mamatay. Isang malamig at mayabang na boses ang muling umalangaw-ngaw. Muling itinoon ni Shu Zuowang ang kanyang mga mata kay Zephyr, at dalawang sinag ng maladyos na sinag ang mabilis na bumalot sa kanya. Buzz! Sa sandaling ito, ang flash shining ni Zephyr ay tumakbo ng sukdulan, direktang kumikiskas sa gilid ng Divine Mark Ray ng kalaban. Tulad ng inaasahan, ang Divine Mark Ray ng lalaking ito ay may malakas na resistensya sa lakas ng hangin at kayang matuno agad. Natatakot ako na kahit gamitin ko pa ulit ang aking kuryente, pareho pa rin ang epekto, hindi ito gagana. Nang maisip ito, hindi napigilan ni Zephyr ang bahagyang pagkurap. Tunay ngang makapangyarihan ang epekto ng Divine Mark I. Sa ganitong paraan, hindi lamang ang kapangyarihan at elektrikal na kapangyarihan ng Mark of the Wind, kundi pati na rin ang kanyang sariling tunay na enerhiya at iba pang tunay na kapangyarihan ay hindi gaganap ng malaking papel. Habang iniisip ito, biglang nagkaroon ng ideya si Zephyr. Ngayon ay isa na lang ang masasabi niya. Ang tunay na tungkulin ng Divine Mark I ay ang labanan at durugan ang lahat ng malaking kapangyarihan. Sa ganitong paraan, kahit anong paraan ng pag-atake ng kalaban, maaari itong maging walang talo. Bukod dito, kayang lumaban ng Divine Mark I, at ang kapangyarihan nito ay higit pa sa ordinaryong lakas. Zephyr, tumakbo ka. Kahit gaano kakabilis at kalakas, hindi mo pa rin kayang labanan ang Divine Mark I ko. Dahan-daang lumabas ang tunog ni Shu Zuowang.
Oo, ang Divine Mark Eye ay talagang nakakatakot. Gaano man kabilis si Zephyr, ang Divine Mark Eye ay nakakulong sa nakapalibot na kawalan, na bumubuo ng isang siksik na lambat. Di nagtagal, malapit nang ilubog si Zephyr sa banal na lambat at hindi na niya ito napigilan. Emph. Humajijek si Zephyr sa mahinang boses. Ang Divine Mark Eye ay talagang kakilakilabot, ngunit mayroon itong solusyon. Buzz. Habang umaalingaw-ngaw ang boses, nagsimulang magtipon ang mga sapa ng apat na sinaunang simbolo sa mga mata ni Shu Zuowang. Di nagtagal, habang gumagalaw ang mga ito, sumabog ang sinag ng Diyos, at nagsimulang damaloy ang walang katapusang pagpigil. Pinunit ng liwanag ang lahat, at kahit natingnan ito ng isa, makakaramdam ka ng matinding sakit sa kanyang mga mata. Gayunpaman, sa oras na ito, tila may pinag-isipang mabuti si Zephyr. Hindi niya pinansin ang Divine Mark Eye. Mata ng Purgatorio. Nang akmang aatake na naman si Shu Zuowang, nagliwanag ang mga mata ni Zephyr dahil sa pulang liwanag. Bago iyon, pinili niyang mauna sa pagtatanghal. Bihira para kay Zephyr na gamitin ang mga mata ng Purgatorio, ngunit sa pagkakataong ito, ipinakita ito ni Zephyr. Ano? Hindi kailanman inakala ni Shu Zuowang na magkakaroon ng ganitong teknik si Zephyr. Habang ginagamit ang Purgatory Eyes of Zephyr, agad niyang naramdaman ang panginginig ng kanyang kaluluwa. Napter 1129. Naglaho rin ang Divine Mark Eye sa kanyang mga mata ng sandaling ito. Hindi lang iyon, naramdaman din niya na nanginginig ang kanyang kaluluwa, at biglang nagbago ang lahat sa paligid niya. Ang Eyes of Purgatory ay isang makapangyarihang puwersang pinahusay ni Zephyr matapos dumaan sa hindi mabilang na mga pagsubok at paghihirap sa Illusory Purgatory. Sa pagpapakita ni Zephyr, biglang tila malaki ang ipinagbago ng lahat sa harap ni Shu Zuowang. Imposibleng makita ito ng mga ordinaryong tao, ngunit para kay Shu Zuowang, mabilis na siyang nawala sa ilusyong ito. Boom! Isang kamao ang marahas na kumawala sa kalangitan, at ang walang katapusang marka ng kamao ay biglang sumabog. Sa sandaling ito, walang katapusang enerhiya ang natipon at gumalaw sa suntok na ito, nagniningning hanggang sa sukdulan, na parang bumubuo ito ng isang walang katapusang core. Bang! Sa wakas, tumama ng malakas ang suntok na ito sa katawan ni Shu Zuowang. Puff! Sa makapangyarihang lakas ng suntok na ito, bigla niyang naramdaman na gumagalaw ang kanyang mga panloob na organo sa sandaling ito, at isang subo ng dugo ang walang pigil na lumabas mula sa kanyang bibig. Patuloy na gumugulong ang katawan niya sa kawalan. Gayunpaman, sa ilalim ng suporta ng siyam na kaliskis ng dragon at ng nakakabaliw na pisikal na lakas ni Zephyr Khan, ang marka ng kanyang kamao ay umabot sa limitasyon nito. Anong nangyayari? Sandaling nanlaki ang mga mata ng lahat ng naruroon. Ang labanan ngayon lang ay tiyak ng matatapos sa oras na ito, paano biglang lalaban si Zephyr? Paano nagawang baliwalain ni Shu Zuowang ang suntok na ito at tumayo na lang doon, hinahayaan si Zephyr na suntukin siya. Damn Zephyr! Dahil sa matinding kirot ng suntok na ito, sa wakas ay nagising siya mula sa walang katapusang ilusyon. Agad siyang umungal ng may mabangis na mukha. Kasunod ng kanyang matinding ungol, sa sandaling ito, sa wakas ay gumalaw ang isang aparisyon, multo sa likuran niya. Dahan-daang umikot ang mga mata ng mukhang iskolar na aparisyon, multo. Ang ganitong uri ng pag-ikot ay malinaw na katulad ng nasa kanyang mga mata. Habang nanginginig ang espasyo, dalawang walang hanggang sinag ng Diyos ang muling sumabog mula sa kanyang mga mata. Walang awang ikinuskos nito ang espasyo, pinupunit ang maraming linya ng bitek na mabilis na tumakip sa lugar. Kumikinang nakislap. Mga mata ng Purgatorio. Bahagyang gumalaw ang sulok ng bibig ni Zephyr, ngunit hindi pa rin siya umiwas, inilunsad niyang muli ang mga mata ng Purgatorio. Nanginig ang isip, at sa sumunod na sandali, muling tinamaan si Shu Zuowang. Nanginig ang buong katawan niya sa harap ng hindi mabilang na mga ilusyon sa paligid niya. Sa pagkakataong ito, hindi binigyan ni Zephyr ang lalaking ito ng anumang lakas para lumaban. Binombo siya ng anino ng kamao, at bawat suntok ay tumatama sa kanya ng napakalakas kaya't napasigaw siya. Ngunit sa tuwing madyay gising siya, ang Purgatory Eyes ni Zephyr ay muling inilulunsad, na nagpapahintulot sa lalaking ito na muling pumasok sa ilusyon. Mamatay.
Sa wakas, sa sandaling ito naabot ng kapangyarihan ng siyam na kaliskis ng dragon ni Zephyr ang tugatog nito, at isang mabangis na suntok ang tumama sa ulo ni Shu Zuowang. Tila pipigilan talaga siya ng suntok na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malamig na pagsinghot ang dahan-daang dumaan. Dumagundong. Kasunod ng malamig na pagsinghot na ito, isang malawak at makapangyarihang aura ang marahas na kumalat sa kalangitan. Kabanata 1130. Divine Thoughts. Hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ng mukha ni Zephyr. Hindi niya inaasahan na may lilito na banal na kaisipan sa katawan ni Shu Zuowang. Ang banal na kaisipang ito ay lubhang makapangyarihan. Pagkatapos, isang aparisyon, multo ang dahan-daang lumitaw sa harap niya at niyakap ang kanyang katawan. Sa isang kisap mata, itinuon niya ang kanyang atensyon kay Zephyr na nasa harap niya. Ang pares ng mga matang agila na iyon ay napakalakas kaya kahit alam ni Zephyr na ang lalaking ito ay isa lamang aparisyon, multo, hindi pa rin niya mapigil ang mapabuntong hininga. Habang nakatitig ang mga mata ni Zephyr, naramdaman na lamang niya na malapit ng mapunan ang espasyo sa paligid niya. Nangong Banlong. Alam ng lahat ng mga disipulong naroon ang tunay na pagkakakilanlan ng aparisyon, multo na ito. Si Nangong Banlong ay isang Academy Master ng Great Yan Sect, at isa ring di malilimutang Master. Malinaw na mayroon pa rin siyang banal na kaisipan mula kay Nangong Banlong. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na kaisipang ito, naipakita ni Nangong Banlong ang kahit kaunting bahid ng kanyang banal na kapangyarihan. Bagamat wala pa ito sa kanyang tugatog ng lakas at mayroon lamang kaunting kapangyarihan mula sa kanyang banal na kapangyarihan, ang kanyang tunay na cultivation ay nasa antas ng master ng akademya. Kahit na gusto niyang pumatay ng isang disipulo sa antas ng emperador, isang sulyap lamang iyon. Ang lakas ng mga Academy Master Realm Practitioner na ito ay sapat na upang maabot ang alchemy. Iyon ay isang realm na hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Kahit si Zephyr ay hindi makakayanan ang ganitong antas ng cultivation. Gayunpaman, kung lilito ang tunay na katawan ni Nangong Banlong, tiyak na susuko si Zephyr ng walang anumang pagtutol. Gayunpaman, isa lamang itong banal na kaisipan. Malinaw na malinaw kay Zephyr na sa pamamagitan ng kanyang spirit energy, maaaring hindi siya maging mahina sa kalaban. Kaya naman, kahit nakagapos ang kanyang katawan, hindi masyadong nag-alala si Zephyr. Zephyr. Ang lakas ng loob mo. Habang nakatingin kay Zephyr, ang malaagila na mga mata ni Nangong Banlong ay tila tumagos sa katawan ni Zephyr, nag-iiwan ng mga bakas sa kawalan. Noon pa man ay matapang na ako, pero hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin. Tiningnan ni Zephyr si Nangong Banlong nang hindi alipin o mayabang at magaan na sinabi. Ang tonong ito ay talagang nagpalaki ng mga mata sa lahat ng mga disipulong naroon. Nadama ng mga disipulong humahanga kay Zephyr na ang lalaking ito ay talagang pabaya. Sa lihim na rehiyong ito ng immortalidad, maraming patayan kahit saan. Bakit hindi ako makalaban gayong ginamit pa nga ni Shu Zuowang ang kanyang Divine Mark Eye? Hindi ko inaasahan na lilito ang Academy Master na si Nangong sa oras na ito. Gaya ng inaasahan, isa kang malaking academy. Nang matalo ang iyong disipulo, darating ang Academy Master. Ang mga salita ni Zephyr ay labis na walang awa, lalo na ang huling pangungusap, na direktang ikinagulat ng lahat. Ang lalaking ito ay talagang matalas ang dila. Mabuti napakabuti. Ngayon, tuturuan kita ng isang aralin para sa iyong Panginoon. Naging malungkot ang mukha ni Nangong Banlong. Nang makamit niya ang landas ng martial arts, isa na lamang siyang prinsipe ng isang malaking bansa. Pagkatapos noon, naging maestro na siya ng akademya. Natural lamang na sanay na siya sa buhay na pinaglilingkuran ng iba. Wala pang sino man ang nangahas na maging ganito kamapangahas sa kanya. Habang dahan-daang lumalabas ang boses ni Nangong Banlong, bahagyang gumalaw ang kanyang aparisyon, multo, at isang kamay ang dahan-daang lumalapit kay Zephyr.